Hi guys! It's another day. It means it's another vlog na naman. Ito ang buhay natin. Buhay bukid na naman tayo. Buhay magpo-poultry, buhay mag-itlog. So, magbubukid ng ating buhay ngayon. So, may di-discuss tayo ngayon at i-share kong ideas sa inyo. Today, ang papakita ko naman sa inyo, yung pag-check natin ng drinker. Hindi basta nagsalin tayo ng tubig doon, okay na. Yung everyday na ginagawa natin, magsasalin tayo ng tubig nila para sa inumin nila, okay na. Dapat marunong din tayo mag-check ng drinker nila. Pag-check ng drinker na gagawin natin, pipindutin lang natin to. Siguraduhin natin, pag pinindot natin to, diretso po ang flow ng water. Yan, katulad nyan. Nakita nyo naman po, diretso ang flow ng water. So, kailangan i-check natin isa-isa yan. Kasi, syempre, yung mga manok, hindi natin napapansin. Baka meron po dyan, barado na. So, kawawa naman po yung mga manok natin na hindi nakakainom kasi hindi natin dinodouble check. Kaya nga sabi ko, pag may business na ganito, dapat personal mong na mamanage at personal mong monitor yung business mo. So, mag-check tayo dito, baka merong mga barado. At papakita ko sa inyo paano natin tatanggalin yung bara ng inumin. So, check tayo kung alin na medyo barado dito. Asa na medyo barado? Ito, nakita nyo medyo mahina ang tulo ng water. Paki-close up nga po. Unlike dun sa isa, kanina nakita nyo, di ba? Medyo ang flow ng water dun kanina is dire-diretso. Pero dito, tingnan nyo, patak-patak, mahina. Mahina ang flow ng water niya. Check natin dito, baka meron mas malala. O, konti lang. Tingnan nyo, konti lang. Nagpa-flow naman siya, pero mahina. Hindi unlike dun sa isa, na dire-diretso siya. So, pag nag-check tayo niyan, dilinisin natin. Ganito po ang gagawin natin. Gagawin po natin dyan para ma-check natin kung may dumi. Ito, dali natin sa likod. Didiretso po ang flow ng water nito. So, kailangan baran mo agad ang kamay mo. So, tanggalin natin to. Hugutin natin to. Ayan. Ito mahuhugot na. Naka-close up po ba? So, ayan. Nagdiretso tubig. So, baran natin ang kamay. And then dito, makikita po natin dito, nakita nyo may mga lumot-lumot, may dumi na siya. So, kailangan ito, yung pinag-aagusan ng tubig, linisin po natin yan. Ha? So, linisin natin. Tingnan nyo po, oh, napakadumi niya. So, linisin natin to. So, papupunasan ko muna ng basaan bago natin ilagay. So, ito, nakita nyo yung dumi dyan sa loob. Tingnan nyo, oh, hindi nyo napapansin, kaya naapektuhan yung pag-inom ng mga manok natin. Baka yan, uhaw na, hindi nakaka-flow na mabuti yung water. So, dito tanggalin natin yung lumot-lumot niya. Yan. So, anuhan natin ang basahan. Make sure natin na malinis to. Mapapansin nyo dyan, yung iba, medyo nangingitim yung mga palong. Palagay ko yun, hindi na masyado nakakainom ng water. Yan, nakita nyo na po, malinis na. Then, ibabalik po natin ito. So, sa pagbabalik natin ng ito, yung drinker nila, yung ilulusot natin dito, ganito ang position niya, yan, ilalagay natin siya dyan, ipasok ulit natin sa pinanggalingan niya, yan, ilapat natin doon, then para malak at hindi na kumawala, iikot po natin ganyan, dito. So yan, nakalak na po yan. So magdidiretso na ang flow ng water niyan. Ay, nakita nyo naman po, dire-diretso na flow ng water. Unlike kanina, patak-patak lang po. So, ganun po ang everyday na gagawin natin, maintain natin, na ma-monitor natin yung mga drinker nila. Lahat po ay gumagana. Mas importante yan. Kasi katulad niyan, may mga panahon na mainit, so baka hindi nakakainom yung mga manok natin. So, nakapagbigay na naman po ako ng idea sa inyo. Sana po may natutunan naman po kayo sa another video natin. Hanggang sa muli po na video natin, sana patuloy pa rin po kayong nanonood sa mga video ko. So, maraming salamat po, lalo sa mga sumusuporta kong mga subscribers. So, salamat po ulit.